Amen. Amen. Thank you po, Mami. Praise God. Amen. Magandang gabi pong muli sa bawat isa. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Amen. Sa presensya ng ating Panginoon. Wow. Praise God. Grabe po ang... parang kinakabahan ako. Parang ako laging first time. Praise God. Salamat pong muli sa Panginoon sa pribilehiyo na ako po ay makapag-share sa inyo ngayong gabi. Dahil salamat kila Mami at Daddy. At alam ko po sa bawat isa sa atin ngayon ay... may sasabihin ng Panginoon. Amen? Pag siguro sa atin siya may isa sa atin, I believe, meron sa nag-i-expect siya ngayon na merong sasabihin ng Panginoon sa kanya. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, i-open mo lang yung puso mo. Amen? Be hunger. Amen? Hallelujah. Before we pray, basahin ko po muna yung ating John chapter 14 verse 27. Ang sabi po dito, peace I leave with you, my peace I give you, I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Amen. Praise God. Tayo po muna manalangin. O Lord, salamat pong muli sa pagkakataong ito, Panginoon, na mapagnilayan namin yung mga salita, Panginoon. And we pray, Panginoon, sa gabing ito na meron kang i-revive sa amin, Panginoon. Meron kang palalayain, meron kang pagagalingin, Panginoon, Lord God. Lord, salamat po sa lahat ng ito, Panginoon. Maging yung lingkod, Panginoon. Gamitin mo lamang ako mouthpiece sa kanila, Panginoon Lord God. Salamat po, Panginoon, pagpalain mong salita. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Ang sabi po ito, peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Amen. Sa panahon natin ngayon, amen, sabi ng Panginoong Hesus, iniiwan niya sa atin ang kapayapaan. Amen? But the question is, do we live 100% peacefully in this world? Hindi, di ba? Lahat tayo ay nagugulumihanan palagi. Amen? Punong-puno ng alalahanin. Sa kabila na nakilala natin ang Panginoong Hesus, naranasan na natin ang presensya na, but we still live unpeacefully. Amen? Wala pa rin tayong kapayapaan sa ating buhay. Amen? Bakit nga ba? Amen, no? Sobrang... kung tutusin, titigan natin, dapat hindi na tayo malulungkot. Di ba? Hindi na dapat tayong may pangamba pa. Sabi ng Panginoon, peace I live with you. Peace I give you. I do not give you as the world gives. Hindi kayang ibigay ng mundo yung kapayapaang binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. As we continue po sa ating series na Do This, ito pong pag-aaral natin ngayong gabi, nawa ang Diyos ay mangusap sa atin. Amen? Do this or turning depression into hope. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Praise God. Ito po ay ilang gabi ko nang pinagnilay-nilayan. At sabi ko, baka one time mabigla na naman. Kailangan may nakareding bala. Praise God. Dahil ang ating mga mami, pagka nasipat ka dyan, nak, ikaw. Praise God, no? Salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe ito, no? Dahil nga po, sa panahon natin ngayon, lalo na itong mga pandemic na ito, ay sobrang nakaka-depress. Amen? Lalo na sa mga may pamilya. Amen? Lahat tayo, hindi exempted yan. Kahit sabihin mo, Lord, my peace I give unto you. Pero pag nakita mo yung payslip mo, may negative sa dulo, palagay mo peaceful. Oo, di ba? Pag dumating na naman si Judith, kilala si Judith? Judith ng Meralco. Amen? Judith ng Nawasa. Kaya mo bang mamuhay ng peacefully pag nakikita mo sila? Tapos makikita mo yung bill mo, double digit. Oh my God, di ba? Praise God, no? Talagang mababalisa ka. Tapos pagtingin mo sa sweldo mo, deficit. Amen? May loan ka pa sa SSS. Sabayan pa nung loan mo ulit sa Pag-ibig. Praise God, no? Hallelujah. At ito yung kadalasan, no? Isa lamang ito sa mga pinagmumula ng ating stress o yung depression sa buhay. Amen? Marami pa pong iba. Amen? Sabi po dito, some common cause of depression. Sabi niya, minsan, yung wrong relationship, no? Magkakaroon tayo ng maling relasyon. Bumapatol na tayo sa kapwa babae natin, di ba? Nade-depress ka. Ano pa talaga yung identity ko? Di ba? Babae ba talaga ako o lalaki ako? Di ba? O yung iba naman, talagang sobrang depression sa sarili nila, hindi na malaman kung lalaki ba ako o babae ba ako. Di ba?
type ko na si brother. Di ba? Parang gusto ko na lagi siyang kasama. Di ba? Mga ganun, no? Bad choices. Yung mga maling choice natin, di ba? Minsan meron isang nagdidibo. Sabi niya, Lord, gusto ko, ang mapapangasawa ko yung may balbon yung dibdib. Matangkad. Sabi niya gano'n. Blandi yung buhok. Nung siya nagdibo yun, di ba? Nagdidibo siya nun. Yun ang wish niya kay Lord. Oh, sabi niya, Lord, yun. After 10 years, so ilang taon na siya noon after 10 years? 28. 28 na siya. Hindi pa rin binibigay ni Lord. So, binabaan niya ang standard niya ngayon. Lord, kahit yung may balbon na lang sa dibdib, kahit hindi na ganun katangkad. Di ba? After 5 years, wala pa rin. Di ba? Sabi niya, Lord, 35 na siya. Parang last minute na to, Lord. Kahit Lord, macho na lang. Kahit hindi matangkad, basta macho. Taka-40 na. 40 na, alaws pa rin, di ba? Basta, sige na Lord, sabi na, basta yung mainit at tumihinga, pwede na yan. Di ba? Nagkakaroon tayo ng bad choices, di ba? Hanggang sa mapili mo, hindi na sa Christian, di ba? Bandang uli, ikaw na yung natatangay niya sa mundong ito. Amen? Ano pa? Immorality, di ba? Nagkakaroon na ng, hindi natin alam kung anong gagawin natin sa buhay natin. Addiction, di ba? Minsan, imbes na sa Diyos tayo lumalapit, habang nadidepress tayo, mas lalo tayo na-addict sa bawal na gamot, sa mga alak, di ba? Yung sabi niya, di ba, ang beer na to, ang pag-ibig mo, di ba? Di ba? Nakanta natin, di ba, pag tayo nabigo, nais kong magpagalasing, di ba? Dahil olat sako, di ba? Ang ganda ng boses ko. I love you, tech team, ha? Kaya, keep it up, keep it up. Di ba? Addiction. Doon tayo kumakapit. Amen? Next, purposeless. Hindi natin alam para saan ba tayo. Hindi natin makita ano bang purpose ng buhay ko. Ganito na lang ba ako? Di ba? Bahala na, kaya sira-sira. Bigyan ni Daddy Blen, di ba? Pero ganyan pa, grabe, no? Grabe. Nakaka-depress. Amen? Bakit nga ba natin sinasabi kong depression, no? Hindi ko po sinasabi sa bawat isa sa atin na lahat tayo ay depressed. Amen? Napaka-importante lamang pag-aralan natin to dahil ito ay sobrang delikado. Maging Christian man ay hindi exempted dito. Amen? Ito yung tinatawag po natin na mental disorder. Alam niyo po, globally, million po ang may sakit nito. Ang depression. Hindi po siya biro. Amen? At ito po ay napaka-rampant o parang common na. Parang napakadali niya makahawa. Minsan may kausap ka lang na depressed. Minsan, pati ikaw, depressed ka na rin. Di ba? Parang sipon lang. Minsan, naano mo lang yung ano niya, meron ka na rin. Parang gano'n lang, no? Kabilis makahawa itong depression na ito. At ayon pa sa mga psychology, sabi nila ito, 1 sa 10 tao ay depressed. Amen? At sa Pilipinas po, 1 sa bawat 5, depressed. Tignan mo yung nasa kaliwa mo. Yung sa kanan mo. Sa likod mo. Yung sa harap mo. O, di ba hindi? Kung hindi yun, ikaw yun. Di ba? 5 lang yun eh. Di ba? Praise God, no? Grabe. Grabe, ganun siya katindi, ang depression. Amen? At ang pinakasukdulang manifestation depression, yung pagpapakamatay na. Amen? Nakakalungkot isipin minsan kahit Kristiyano na, pag talagang inatake ng depression, ay sobra, talagang ang hanapin mo yung lubid. Ako po noon, patotoo ko sa inyo, nung ako po ay nagkasakit din, naranasan ko po yung sobrang depressed talaga. Hinanap ko po noon yung isang gabi, talagang gusto ko na matapos eh. Sabi ko noon, pag namatay ako, tapos na to. Ito lang yung dahilan eh. Sabi ko, ito yun eh. Talagang ginagina ako sa gagawin ko. Hinahanap ko yung internet cable. Alam ko, ako pa nagtabi nun eh. Nirolyo ko, katabi ng gunting. Hinahanap ko that night, hindi ko makita. Sabi ko, bakit hindi ko makita yung internet cable? Gigil na ako, nakaredy na yung upuan, iyahang na lang. Hindi ko makita yung, ang kapal nun internet cable, no? Pero salamat sa Panginoon, itinago pala ng Lord. Pero kinabukasan, nakita ko, nandun lang pala sa gilid. Sabi ko, ba't di ko siya nakita kagabi? Gusto ko na siya, di ba? Kailangan ko siya, wala, no? Pero salamat dahil alam po nung gabing namang iyon, pinakita ng Lord, umikot ako sa 2 kwarto namin, nakita ko yung mga pamilya ko. Amen? At sila yung naging kalakasan ko. At unang-una,
Bawi, bawi. Praise God. Ganda, doon momentum na eh. Iiyak na ako, Trev eh. Praise God. Nawala tuloy. No, amen. So, balik po tayo doon, no? Yung nga po, pinailala sa akin ng Panginoon yung pag-ibig niya. Amen? So, napaka-importante lagi nating maalala ang pag-ibig. Amen? At alam niyo po ba, sa depression ay 800,000 ang nagpapakamatay taon-taon. Wow, grabe, no? Grabe. At ito rin yung nagpapababa ng produksyon sa ating mga trabaho. Di ba? Pag depressed ka, tamad ka pumasok. Di ba? Pag depressed ka, mas konting kulog lang. Lord, sana lumakas pa. May excuse ako. Pero ngayon may bagong excuse. Lord, sana magkasipon ako. Bawal pumasok. Di ba? Tinatamad lang. Di ba? Praise God. Salamat, no? At ito pang nakakalungkot, ang kadalasan pong depressed sa buong mundo ay mga babae. Bakit? Alam mo kung ba dahilan? Ang dahilan po, tayong mga lalaki. Di ba? Praise God. Depressed sila sa atin, no? Ganun pala yun. Nagulat ako nung pinag-aaralan ko, bakit kami? No? Praise God, grabe. And depression affects more people in our culture than any emotional disorder. Maging sa kultura po pala natin, ang laki ng epekto ng depression. Amen? Na sobrang depressed nga nung iba, iniisip nila, para hindi na ako ma-depress, sabi nila, kailangan yumaman ako. No? Grabe, no? Sabi nila, kailangan yumaman ako. Iba, nag-isip na mag-abroad. Pag nag-abroad ako, sigurado, hindi na ako may-stress, hindi na ako madidepress. No? Hindi ko, nakakuha ko na lahat ng kailangan ko. Wala nang depress. Pero ang totoo po, sabi po ng isang psychologist sa Amerika, sabi po niya rito, Americans on average may be more depressed. Sabi niya, at a younger age that have ever been unprecedented. Bulol pa ako, sorry. Psychologically misery in a nation with unprecedented prosperity and material well-being. Sa kabila po ng kumpleto na sila sa buhay nila sa Amerika, di ba sabi nga natin, pangarap natin mapunta ng Amerika, di ba? With milk and honey. Sabi natin, di ba talagang pag napunta ako ng Amerika, kakain ako ng spam. Di ba? Ng sausage. Grabe, no? Pero sabi po dito ng isang psychology, sila po ay mas depressed pa sa Amerika. Amen? Sa kabila ng nandun na sila, high-tech na sila, nandun na yung mga pangailangan nila, di ba? Mayaman sila. Pero bakit? Na-depress pa rin sila. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po kung inaasahan natin na kung kailangan nating yumaman para hindi tayo ma-depress, nagkakamali po tayo. Amen? Bagamat hindi masamang yumaman, no? Hindi na sino magustong ayaw magkapera, di ba? Pero hindi yun ang solusyon para matakasan natin yung depression. Amen? Hindi solusyon na yumaman ka para matakasan mo yung ganong sitwasyon sa buhay. Amen? Hallelujah. Kaya nga napaka-delikado talaga itong depression na ito. At kailangan natin, marami tayong maabot na tao. Amen? Di ba, itong nakaraan, mayroon tayong challenge, di ba, Mami? Na kapag marami kang na-invite, mayroon tayong mountain bike, no? So, napakaganda po ng ating church. Kasi po, sa pag-i-invite natin sa kanila, mas nadadala natin sila sa church, di ba? Kasi sa labas, talagang punong-puno ng depression. Amen? Dahil pag nadala natin sila sa church, mas meron nyo silang masasandalan o meron silang mapag-voice outan ng kanilang saloobin. Amen? Meron po dito isang kanta. Ito po. Medyo oldies nga lang po ito, no? Hindi po ito naabutan ng mga batang 2Ks. Ito po ata ay panahon ni Pastor Lito. Alam niyo po ba yung people need the Lord? Amen? Ayan po, people need the Lord. Sabi po dito sa lyrics, every day they pass me by, I can see it in their eyes, empty people filled with care. Diba? Kumbaga, empty people. Parang sila po ay tuyong-tuyo sa kanilang buhay. Headed who knows where. Na hindi nila alam saan sila patutungo. On they go through private pain. Parang yung sama ng loob nila ay kinikimkim na lamang nila. Amen? Sila po ay namubuhay sa takot. Diba? Laughter hides their silent cries. Ayun, tinatago nila sa
sabi pa ng isang psychology, di ba? Kung sino yung malakas humalakhak, siya yung depressed. Di ba? Bisan pag nakikita natin yung, uy, parang masaya-saya yung taong to, no? Kung makahalakhak, wagas. No? Parang rinig kabilang barangay. Pero sabi pa ng psychology, the more na malakas humalakhak, mas may dinadamdam pala yun. Men? Totoo ba yung mga psychology student dyan? Meron ba tayo psychology student dito? Praise God. Amen. Praise God. Yun po, tuloy po tayo. People need the Lord, sabi na, and only, sorry po, balikan po natin yung una. Sabi po no, and only Jesus hears. So kumbaga tayo, hindi natin narinig yung kanilang mga damdamin, kundi tanging si Jesus lamang po. Amen? Next po, sabi po dito, people need the Lord, all the end of broken dreams, He's the open door. Amen? At ang sabi pa po, people need the Lord, when we realize people need the Lord, sabi po ito, who are called to take His light, tayo po yun, to a world where wrong seems right, what could be too great a cause for sharing life with one who's lost? Through His love, our hearts can feel all the grief they bear. Yung mga nararamdaman po nilang bigatin. They must hear the words of life, only we can share. Amen? So nakaka-importante rin po pala na tayo ay nagsishare, no? Para sa mga tao natin na ini-invite, di ba? Amen. Ang daming tao ang saya-saya deep inside. Totoo yan, no? Ang saya-saya, pero ang totoo nun, talaga naman ang damdamin nila tuyong-tuyo, kumbaga bakanteng-bakante, no? Kaya, ang tanging pag-asa po nila talaga ay makakilala sila sa Panginoon. At sino pong gagamitin? Kundi ikaw at ako po yun. Amen? We need to share the hope for the others. Amen? Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero yung nga lang, ang nakakalungkot, paano kung yung Christian mismo ang depressed? Amen? Ang tayo maka-encourage nun, no? Ikaw mismo depressed. Wow! Sabi nga po dito, unhappy Christians are to say the least a poor recommendation for Christian faith. Wow! Sabi po dito, para sa pinakamababa ito. Ito ang pinakapangit na recommendation sa faith natin mga Christian. Ang tayo maging unhappy. Amen? At ito po ay isang babala sa atin. Amen? Na tayo mga Christian ay malulungkutin tayo masyado, no? Bagamat meron isa ako dati na sa Facebook na sabi niya ganun, ito rin yung medyo yung words na iwasan natin sa mga o yung mga kapwa nating Christian na they feel depressed, na pag sinasabi natin kung makatapik tayo minsan, huy, wala namang Christian depressed. Di ba? Parang ano yun parang medyo may konting sa tenga, di ba? Na instead naka-inspired tayo, naka-encourage tayo, parang mas lalo na down sila na, parang hindi ba ako pwedeng dumanas ng gano'n? Parang, yun, di ba? Instead, encourage natin sila. Amen? At sabi po nito, ito po isang warning sa atin, no? Bilang mga Kristiyano. Sabi ito, the devil one object is to depress God's people that he can go to the men of this world. O yun po pala yun, no? Dinidepress tayo ng kaaway. Amen? Para hindi tayo makaabot pa sa mundo. Sabi nito, they are God's people. Do you want to be like that? Parang binabaligtad pa ngayon ni Satanas, no? Nang sasabihin niya, ini-invite ka nung yan, gusto bang matulad sa kanya? Hindi siya masaya. Di ba? Ayaw niyang, hindi yan masasayang tao. Malulungkot nga sila Di ba? Nakuha nyo? Amen? Nakuha natin church? Di ba? Kaya nga sabihin ng iba sa atin, dati may katrabaho sabi sa akin, ayaw ko ng ganyang born again. Bakit? Ang lungkot sa inyo. Sabi ko, bakit naman? Ang saya-saya naman ng buhay ko. Sabi niya ganun, bawal magsaya dyan Bawal mag-party-party. Sabi ko, like kami nagka-party every Sunday. Thursday pa. May ilaw-ilaw din kami. Si Lord nga lang ang sentro. Di ba? Praise God, sabi niya, bawal mag-inuman. No? Kasi dahil natin sa mabuting usapan. Di ba? Laging ganyan ang gustong kabote fellowship. Amen? Bawal kayong magsugal. No? Kahit ba loteng lang, bawal. Sugal pa rin yun, kahit loto. Kung tumama ako, praise God. Di ba? Di ba? Ganun ang tingin nila sa Kristiyano, di ba? Pag malulungkutin ka, imbes na lalo siyang ayaw lumapit tuloy. Amen? Sabi nila, pero ang totoo, masaya tayo kay Lord, di ba? Kasi sabi ko, bakit kailangan ko pang pumunta sa ibang lugar para mag-party-party? Ang saya-saya naman sa church.
Di ba? Bakit kailangan ko ba magpakalasing? Kay Lord, si Lord, presensya lang ni Lord, sapat na. Amen? Di mo na kailangan ng mabuting usapan. Bakit kailangan pa libangin sarili mo sa pagsusugal? Talpak ka ng talpak. Di ba? Bandang huli, wala ka na maiuwi sa pamilya mo. Sanang saya doon. Lalo ka na depress. Uutang ka na naman. Pre, pa-Gcash. Ganun yan sila eh. Kano? 500 lang, babawi din to. Di ba? Bandang huli, kaya kita mo, dami na wala sa bungero. Di ba? Lahat po yung kasi related sa sugal. Di ba? Sanang masaya doon. Sabi lang, masaya ang ganitong buhay. Alam po, hindi ko po sila tinutuligsa. Pinapakita ko lang po yung totoong realidad ng buhay. Amen? Tignan natin, yung mga nagkasabong, meron ako nakausap Kuya, sugal ka ng sugal. Ano ba? Nag-enjoy naman ako sa, ano lang to? 150 lang, gano'n. 150 lang, di naman, araw-araw 150. No? Maghapon na, 150 pa rin ba yun? Diba? Tapos magsusugal, aalagaan yung manok. Talaga naman, kada umaga, bubugahan pa yan. I-sprayan yan, mga kung ano-ano, para vitamins. Yung anak niya, wala nang panggatas. Yung manok niya, may vitamins. Diba? Tingnan yung realidad, Wala. Meron kami kapitbahay, ganun eh. Nitignan ko, tibay ito, may panabong pa. Diba? Walang masaing. Asan ang happiness doon? Wala. Stressful po yun, mga kapatid. Depress ang aabuti natin. Pag nagharap kayo ng asawa mo, hanapan ka ng pera, wala kang maipakita. Diba? Yan ang pinapakita ng mundo. Amen? Pero kay Lord, grabe, yung sayang ibibigay sa atin. Amen? Pag naranasan natin ng Panginoon, kaya papasok na po, ang real encounter ay napaka-importante po. Amen? Talagang diyan po natin maranasan ng presensya ng ating Panginoon. I guarantee po, 101% sulit yung 499. Talaga naman, yung hindi mo mababayaran, yung mararanasan nating presensya sa Panginoon. Amen? Hindi natin maikukumpara. Sabi ko sa inyo kapatid, mag-register na kayo. Meron pa yung promo. May libre pong kanin pag 2 invite mo. Praise God. Unlimited kayo kay Mami pag may invite kang isa. Kasi kami yung nagtatakal. may invite to. Kalahati. Pasok. Di ba? Praise God. Yun po yung promo namin. Tapos, sa merienda, may bonus ka rin. May dagdag gulay yung pansit. Amen? Praise God. Palapakan mo natin ang Panginoon, no? Hallelujah. Pinapatawa ko lang kayo, mga kapatid. Amen? Tayo, depression literally means pressed down to a lower position. Talagang ang depressed, talagang pinapalugmok tayo itong buhay natin. Amen? Wala talaga itong maidudulot sa buhay natin. Ito po yung mga signs ng depression. Ay po dito. Yon. Anxiety. Yung baga, lagi kang nangangamba. No? Hopelessness. Yung parang lagi kang walang pag-asa palagi. No? Mood swing. Paiba-iba tayo ng mood. Sabi dito, change in body weight. Nangangayayat ka na. Praise God. Uncontrollable emotions. Parang bigla ka na lang nagagalit. Bigla ka na lang mabait. Diba? Kaya abangan nyo pag mayroong mabait, minsan, milk tea yun. No? Sabi ito, feel low. Lagi siyang, parang down na down. Hindi makatulog. No? Praise God. So, tignan mo yung katabi mo. Tulog, di ba? Hindi depress yan. Di ba? Sinong depress? Yung nangangaral. Kasi, pinagpuyatan, tutulugan nyo lang. Di ba? Praise God. Hallelujah. Nakaka-depress kayo. Di ba? Nahilo-hilo kayo ng umaga, tapos tulog lang pala kayo ngayon. Di yung sinabi, nagdala ako ng unan. Di ba? Mami, yung isang aircon daw, patay. So, hindi komportable. Praise God. Amen? Hallelujah. So, di ba? Hindi depression, tulog eh. No? Kung depression sa amin, may insomnia. Di dapat sa church, kung may gising ka. Hindi, sarap ng makeup po. Tagal mo matapos, Brad. Di ba? Amen? Hallelujah. Sabi nga ito, kung tayo nakakaranas ng can't think straight, di na tayo makapag-isip ng matuwid. Sabi po dito, can feel anything. O minsan pag kahit nag-worship ka na, parang wala lang di ba? Can even will yourself out of the blues. Hindi mo na kayang umalis sa kalungkutan. Palagi ka na lang ang tawag doon, imo-imo. Palagi ka pa ng mga itim dito, di ba? Palagi ka naka-hoodie. Praise God, ngayon mga naka-hoodie,
Baka naman, hirap yan. Can find enthusiasm getting from bed, tamad bumangon. Bagamat yung iba, literal na tamad bumangon. No? Diba? Can find passion for God and pursuing your purpose, for maybe you feel burnt out. Amen? You might weathering the storms of clouds of depression. Amen? So pag nararanasan po natin mga kapatid yung ganyan, tayo ay nakikipaglaban na po sa bagyo ng depression. Amen? Umustahin mo yung katabi mo, okay ka lang ba kay Lord? Tanungin mo maigi, okay ka lang ba talaga? Praise God, no? Pag humikab yan, hindi depress yan. Amen? Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga po, di ba, kung nakakaranas tayo ng mga ganito, either circumstantial depression o yung sa mga nasaktan tayo, di ba, chemical depression, ito madalas chemical depression, yung sa mga babaeng nanganak, di ba, minsan in-injection sila yung chemical, nagkakaroon sila ng depression. Amen? Gayunpaman, ang solusyon kasi ng tao para mawala ang depression, yung magpakasaya ka, di ba, gaya na nabanggit natin kayo na mag-inom ka, di ba, gagawa ka ng mga pleasurable, di ba, taka sa bar, mag-ABS-CBN, di ba, CBN lang po muna, di ba, ano ba yun? Cabaret, bar, nightclub. Praise God, no? Totoo ko rin po yan. Dati pumasok kami sa ganyan. No? Nung ako po ay wala pa kay Lord. Dahil lang hinahanap ko noon ay pleasure. Dahil wala pa ako kay Lord. Pero nung nausong STD, tinigil ko po. Takot ako eh. Baka pag may sukli pa. Ang bili mo ng antibiotic. Sabi nga na yung loko-loko dyan dyan sa may Avenida, no? Dami dyan makukulit. Lalakad ka lang, halika na. Sabi siya, di mo makilala. May sasalubong siya, kala mo close kayo. Hi! Sabot na. Di ba? Yung mga naghahanap siya. Praise God, no? Hindi yung makakatulong. Amen? Bagkus, kapag sinunod natin yung ng laman natin, di ba? Avoid this, sabi nga natin, Pastor, di ba? The last. Hindi yan makakatulong. Amen? Kung depressed ka na at maghahanap ka pa ng ganun, lalo natin sinasadsad yung buhay natin. Lalo tayo mawawala ng pag-asa. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa Luke chapter 21 and verse 34, be careful or your hearts will be weighed down with dissipation, drunkenness, the anxieties of life, and that they will close on you unexpectedly like a trap. So yung daw pala, doon ka mahuhulog sa bitag na yun, no? Kapag sinunod natin yung hangad ng pusong natin yun na makalaman, no? Naghahanap tayo lagi ng mga excuse para natin yung depression natin, di ba? Meron naman minsan na depressed, kain naman ng kain. No? Yun naman ginawang palusot sa kanyang okay lang ako, pero, di ba? Maraming ganyan. So iba man kaya kailangan natin i-guard yung ating puso, sabi ng Bible. Kasi kung hindi natin ito babantayan at yan ang magagawan the anxieties of life and that they'll be close on you unexpectedly like a trap. Hindi mo pala namamalayan minsan. Diba? Aminin ba natin yung mga, talagang yung mga nasa mundo ngayon, hindi nila namamalayan yun, nakakala nila okay lang. Amen? Kaya napaka-importanting ipaliwanag natin sa kanila, ano ba talaga ang buhay. Amen? Kaya po, ano maganda natin gawin, di ba? Let us put our hope to Jesus. Diba? Sabi ng Philippians 4:19, there is hope for those who trust in Jesus. Amen? May pag-asa sa ating Panginoong Hesus. Amen? Marahil dito sa ating sasabahating dito, naghahanap ka, paano ba tatakasan to? Hindi maalis-alis tong anxiety ito sa akin. Sobrang ginugulo na ako nito. Trust to Jesus. Amen? Philippians 4:19. Sabi niya dito, there is hope for those who trust in Jesus. Amen? Ang solusyon po, hindi yung magpakasaya tayo at maglasing. Amen? Hindi solusyon sa buhay natin. Inuulit ko po, no? Hindi solusyon yung mga ganung bagay na tayo maghanap ng ikalilibang natin, ganon. Kundi, let us turn your depression into a hope celebration. Amen? Kaya nga po, tawag natin Sunday service natin, hindi sa Sunday service kundi Sunday celebration. Amen? Kundi sineselebrate natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Amen? Sineselebrate natin kung ano yung pag-asang ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.
Kaya nga po, ang utos ng Panginoon sa Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again. Sabi niya, inulit pa niya, rejoice. Amen? So sa kabila ng mga pagsubok na dinadanas natin mga kapatid, magalak tayong lagi. Amen? Gapiin natin ang depression. Amen? Sa ano ba maraan? Sa pagtingin natin kay Jesus. Amen? Sa pagtitiwala natin sa Diyos. Bagamat minsan hindi ganun kadalian na kaagad, isang turn lang ba kapatid, wala yung depression ko, hindi. Kundi unti-unti natin itong ibigay sa Panginoon kung hindi natin kaya ng bigla. Amen? Sabi niya, rejoice in the Lord always. At I will say it again. Sabi niya, hindi lang minsan, rejoice. Hallelujah. Palakpakan po natin ng Panginoon. Kaya naman inutos siya ng Panginoon kasi kaya nating maging magalak. Amen? Sa mood natin, di ba, tayo naman nakakapili minsan eh. Pag gusto mo maggalit-galitan ka, pwede kang magalit, di ba? Minsan, ang saya-saya mo kanina, bigla na lang. O new joke-joke mo. Di ba? Bigla ka na lang nag-iba yung mood. Pero ang saya-saya mo kanina, di ba? Pag pinili mo nang maging masaya, napakababaw mo naman, di ba? Makita mo lang umihikab yung katabi mo, tawa ka na ng tawa, o. Di ba? Makita mo lang nakangang gano'n yan, tawa ka na ng tawa. Di ba? So, ibig lang sabihin po ng mga kapatid, pwede tayong maging masaya. Amen? Pwede tayong maging masaya na yung hindi ka namang masaya dahil pinagtatawanan mo yung iba. Kundi masaya ka dahil alam mo may kagalakang binibigay ang Diyos sa'yo. Amen? Hallelujah. Kaya, let us hope to Jesus. Amen? Hope. Ito po yung konting pag-aaral natin. H-O-P-E, o letter H, hear well. Sabi ito. And letter O, own God's words. Letter P, preach God's love to yourself. And letter E, encircle yourself with JTG Manila family or join your G group. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Depression is mental disorder. Therefore, depression is overcome by putting our minds in order to think right. Amen. Sabi ng iba, kaya yan. Basta maging think positive ka lang. Amen? Yan ang laging sagot sa atin ng mga ibang naging kaya sa atin na, huwag ma-depress, think positive lang. Mga kapatid, hindi sapat yung positibo ka lang. Amen? Kasi tingnan nyo, kung positibo ka lang, ganito yan eh, tumalong ka sa 3rd floor, tapos think positive ka. Sabihin mo, positive lang, di ako masasaktan. Tumalong ka, paglagpak mo, pak! Ano mangyari sa'yo? 2 lang yun. It's either nakita na kayo ni San Pedro, o nasa orthopedic ka. Di ba? So, hindi sa lahat ng bagay, ang solution lagi ay think positive. Kundi, mag-isip tayo ng tama. Amen? Alamin natin yung solusyon. Amen? Hallelujah. At sa Bible po, no, as we continue to learn this, meron pong isang pinaka-classic na kwento lagi sa Bible, itong si Elijah. Amen? Kilala niyo po si Elijah? Yung kapatid ni Elisha. Praise God, nagbabasa na sila ng Bible. Amen, no? Si Elijah po ay isa pang propeta ng Diyos. Amen, no? Kung napakatindi po nung ginawa niya, kung mababasa natin doon sa 1 Kings chapter 18, na talaga namang siya ay nakipag-duel doon sa mga prophet ni Baal. No? Siya ay nakipag-duelo, kumbaga nakipag-showdown, no? Talaga namang ginakita nyo, nanalo siya dyan, di ba kung mababasa natin, talagang yung apoy ay bumaba. Samantalang yung mga alagad ni Baal ay talagang nagpinitensya na, nagampasampas na sa likod, nagiwa-hiwa na, pero wala pa rin sagot sa kanila si Baal. Pero itong si Prophet Elijah ay sinamahan nagpakita ang Panginoon, talaga namang bumaba ang apoy. Amen? At nung panahong yun, sa Israel, ang hari noon ay si King Ahab, at ang asawa niyang bruhang si Jezabel. Amen? Na sobrang sama dahil silang nag-udyok that time na sumamba sa mga Israelita sa Diyos-Diyosan. Amen? Bakit tinawag kong bruha si Jezabel? Talagang sobrang sama po. Tingnan niyo po dito. Sa 1 Kings chapter 18 verse 19. Now summon the people from all over Israel to meet me on Mount Carmel and bring the 450, grabe yung daming kalaban pala dyan Elijah, no? 450 prophets of Baal and 450 prophets of Asherah. So, 900 versus 1. Doon naglaban po sila, kung mababasa niyo po, no? At
who eat at Jezebel's table. Grabe, no? Kaharap nung asawa ng hari, yung mga masamang propeta na yan, no? Ganun sila kasama that time, no? Grabe. At talaga namang, biro mo yung 900 na yun, kasama, ano kahaba yung mesa, no? 900 silang nasa piging, na nagsama-sama mga demonyo, no? Hallelujah. Praise God. Pero, gayon pa man, no? Bakit ko naging example si Elijah? Noong basahin na sa 1 Kings, chapter 19, verse 1 to 2. Now Ahab told to Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah and say, may the gods of deal with me, but it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life that no one of them. Wow, grabe. At yung nangyari pong yan, no, biro mo kung titignan natin, kumbaga si Elijah, ito isang example ng Kristiyano, no? Nakita na niya yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay, siya mismo nakasaksi nito at siya mismo yung propeta ng Panginoon. Yet, nung sinabi sa kanya dito, sabi niya, may the gods deal with me, but be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life that no one of them, papatayin kita, sabi ni Jezebel sa kanya, dahil sa ginawa mo. At nung marinig po ito ni Elijah, Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. Grabe. Si Elijah ay natakot. Amen? Sobrang takot na takot siya. Amen? Sino rito sa buhay sa atin maraming kinatatakutan? Amen? Lahat tayo, no? Pero lagi natin alalahanin, huwag natin kalimutan, gaya na nangyari kay Elijah, na may Diyos tayo. Amen? Na siya makapangyarihan sa lahat. Amen? Sabi ito, but he himself went a day in the journey of wilderness and came and sat down under the broom tree and he asked that might die, saying, it is enough. Now, O Lord, take away my life so I am no better than my fathers. Sabi niya, Lord, wala na akong kwenta. Mamamatay, papatayin na nila ako. Grabe, no? Yan sa buhay natin, di ba? Minsan kung titignan natin, mensahe pa lang naman ni Jezebel yun no? Di ba? Minsan ganyan tayo sa buhay natin Yung maliit na issue, pinalalaki lang natin Kaya tayo nadidepress, di ba? Minsan subukan mo, manood ka ng TV. Tapos, nabalitaan pa mo sa TV, isang bahay, pinasok ng magnanakaw. Lahat ng nakatira ay pinagsasaksak. Patay lahat. Ikaw naman nanonood ngayon, kung ano, nakakatakot ng paligid ngayon. Tapos, biglang may kumalampag sa likod niya, baka siya na yan. May papasok na rin magnanakaw. Di ba? Napanood mo lang. Pero ikaw na yung depressed. Di ba? Baka, ayan na sila, humangin lang. Amen? Ganyan tayo minsan, di ba? Parang si Elijah, simpleng message pa lang, kumbaga, bluff pa lang yun Kumbaga sa mundo natin, binlap pa lang siya ni Jezebel Hindi pa naman talaga gagawin Amen? Pero siya takot na takot. Ganyan tayo, iba lang tayo ni Satan na, sige, pag nagtuloy-tuloy ko sa church mo, wala yung magulang mo. Diba? Hindi na tayo maka-attend. Amen? Minsan, may mga bagay lang na inalis sa atin. Pamblap lang yun, hindi na tayo nagpapatuloy sa Panginoon. Depressed na tayo kaagad, wala na yung faith. Amen? Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, maging matatag tayo. Amen? Hallelujah. Talagang minsan, hinahayaan ng Diyos sa atin ma-depress tayo. Amen? Sa anong bagay? Para mas lalo tayong kumapit sa Panginoon. Amen? Kaya, kung tayo ay nadidepress at mas lalo tayong lumalayo sa Panginoon, wala tayong Word of God na narinig, tayo ang talo. Amen? Lalo tayong mga Kristiyano na, mga manggagawa na ng Panginoon. Kung tayo nakakaramdam ng panghihina, na para bang aayaw ka na, mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. Hindi tayo dapat palayo, na kapag nasasaktan tayo, may inaalis sa atin, parang ayawan na. Diba? Parang dito, maraming dati kabataan, ang init kay Lord. Nung pinagbawalang mag-girlfriend, boyfriend, wala na, umalis na. Diba? Na-depress pa doon sa DA niya. Tinutuwid lang naman. Diba? Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Hallelujah. Grabe. Grabe ang mensahe ng Panginoon sa ating yan, diba? Amen.
So letter H, sabi ito, hear well. Amen? So sa mga tayong mag-aral po, no? Makinig tayong mabuti. Amen? Sabi nga ng ating mami kanina, sabi niya sa Romans, diba, sa pakikinig at pakikinig ng kanyang salita, umuusbong ang pananampalataya. Amen? Hindi ko matagal na tayo sa church, wala na tayong ganang makinig, di ba? Hindi ko may ministry kang ginagampanan habang may nag-word, wala ka nang pakialam sa nag-word. Di ba? Yung pala, yung mensahe nung gabing iyon o nung araw na iyon, di ka nakinig, yun pala yung hinihintay mong kasagutan sa Panginoon. Amen? Tapos ngayon, sabihin mo, parang hindi ko narinig ang tinig ng Diyos. Amen? Kasi hindi tayo nagiging sensitive. Amen? Lalong-lalo na yung, ma-open ko lang, no? Minsan, kapag hindi si daddy yung nangangaral, parang walang gana makinig. Amen? Diba? Mayroong ganung mga attitude minsan, no? So, hindi naman namin sinasabing kapantay namin si daddy, kundi ang sinasabi namin dito ay makinig tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat ang bawat na ito sa harapan, instrumento lamang ito ng Panginoon. Amen? Kung hindi tayo makikinig at babaliwalay lang natin ang sinasabi ng nasa harapan, hindi tayo nakikinig ng mabuti, sayang yung pagpunta mo, kapatid. Diba? Sana pumunta ka na lang nung 4 p.m. service. Kung gusto mo si daddy lang yung mapakinggan, di ba? Pero gayon pa man, dapat tayong makinig na mabuti. Amen? Sabi nga dito sa 1 John chapter 3, verse 19 to 20, sabi niya, and hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before Him, for our heart condemn us. God is greater than our hearts, and knoweth all things. Amen? Yun pala yun, no? Wala tayong maitatago sa Panginoon. Amen? Mga pinagdadaanan natin, di ba? Alam ng Panginoon yan. Amen? Gumisa nga, di ba? Minsan nakakarandas tayo ng magpa-pray ka, parang walang nangyayari, no? Magpa-pray ka para bang walang response, no? Yung sabi nga ni Brother Arman na pag nagpe-pray ka, para ka lang nasa kisame yung panalangin mo, no? Pero gayon pa man, mga kapatid, no? Huwag tayong masanay sa ganun. Minsan para akala natin, okay lang siguro yung ganun, no? Minsan hindi ko maramdaman, pero hindi, lagi natin hangarin. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Lagi natin siyang hanapin. Amen? Hear well. Kumbaga magnasa pa tayong lagi salita ng Panginoon. Amen? Dahil ang salita ng Diyos, yan ang gabay natin sa buhay. Amen? Ang Biblia, ang manual ng ating buhay. Amen? So kung tayo man ay nadidepress o wala ng gana, read the Word of God. Amen? Makinig sa salita ng Panginoon. Amen? Sa bawat nangangaral, pakinggan po natin. Amen? Kahit bata pa ay nandito, kung yan ang instrumento ng Panginoon para iparating yung mensahe sa atin, bakit di natin pakikinggan? Kung hindi natin pinakinggan, na-miss natin yung mensahe ng Panginoon. Sino ba ang lugi? Si Lord ba? Tayo pa rin. Di ba? Tayo pa rin ang lugi kung hindi tayo makikinig. Amen? At sinasayang lang natin yung oras natin. Lalo kang madidepress. Kasi isipin mo, ang tagal ni Kuya Ado mag-preach. Di ba? Inip na ako, Tom Goods na. Di ba? Pero kung tayo ay nananampalataya talaga sa Panginoon, amen, at gusto mong malunasan yung nararamdamang bigat sa buhay, gusto mong matakasan, yung gusto mong takasang talikala ka man, walang ibang sa kapatid, kundi ang ating Panginoon lamang. Amen? Hindi po kami, hindi po mga pastor, kundi ang salita ng Diyos ang magpapalaya sa atin. Amen? Sabi nga ng Biblia, once you know the truth must set you free. Amen? At dito po, asakan niyo po talaga sa JTG Manila, wala po kaming matamis na salita dito. Lahat po tayo dito ay pawang katotohanan lamang. Amen? Makinig tayong mabuti. Amen? Hallelujah. Ang gawin lamang po natin minsan, no, kung tayo ay nanghihina o nawawala ng gana, aminin natin sa Panginoon. Amen? Minsan kasi wag na tayong dead lang, na parang hayaan ko na lang to, lilipas din to. Hindi, kapatid, kailangan natin idulog sa Panginoon. Amen? Kasi pag sinanay mo ganun lang, lilipas din to, ang akala mo, wala na yung ganung nararamdaman mo, wala na yung depression mo, pero ang totoo niya, nag-overlay lang. Kumakapal lang, lalo ng kumakapal, hanggang huli, matigas na yung puso mo. At nagkakaroon na ngayon ng yung espiritong, umihiwalay ka na. Amen? Bandang uli, ayaw mo nang makinig ng salita ng Diyos. Amen? So, napaka-importante maging sensitive tayo, mga kapatid. Amen?
Hear well the word of God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Amen. Palapakan natin ng Panginoon, no? Amen. Grabe, kagaya nga nung parang ginawa ni Elijah, inabi niya sa Diyos yung kanyang pagkukulang. Amen? Sabi nga ng 1 Kings chapter 19 verse 5, Then as he lay and slept under the broom tree, suddenly an angel touched him and said to him, Arise and eat. Wow. Sa kabila ng mga pagreklamo ni Elijah, di ba? Ang Diyos naroon pa rin tumugon. Amen. Kapatid, pinapakita rito ng Panginoon sa buhay natin, bagamat minsan, akala mo nasa silong ka lang, parang nasa silong ka ng isang kahon, na akala mo walang dumarating na tulong, wala kang malalapitan, parang kang sadlak na sadlak, di ba? Kanino ba ako lalapit? Kapatid, isang tawag lang sa Panginoon, nariyan siya. Gaya ng ginawa niya kay Elijah, sabi niya rito, suddenly an angel touched him and said to him, Arise, bumangon ka at kumain. Yan din ang nais iparating sa atin ng Panginoon ngayong gabi, mga kapatid. Kung ikaw man ay nalulugmok ngayon sa buhay na yan, sabi ng Panginoon, arise! Amen? Kung nangihina ka, tumayo ka. Magpuri ka sa Panginoon. Amen? Banggitin mo mga pangako ng Panginoon. Hindi yung pag tumamlay ka, wala, ito talaga eh. Hindi ko mapigilan eh. Diba? Wala na. Bandang ulit. Sabi ko nga talaga, ulitin ko ulit, sino lugi? Diba? Mas lalo lang bumibigat ang lahat. Instead, arise. Amen? Sabi mo sa katabi mo, arise. Amen. Huwag tayong malugmok. Hallelujah. Praise God. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pag-asa. Amen. Hindi siya yung Diyos na baliwala tayo sa Kanya. Kung piling mo, nakakulong ka nga dyan, sabi ko, diba, piling mo, tanikala ka. Di ako makaalis, kapatid, sa bisyong to. Hindi ko maiwan-iwan yung babae ko. Hindi ko maiwasan si Red Horse. Kapatid, ibigay mo sa Diyos. Amen? Ganda nga sabi ni Daddy nakaraan. Sabi niya, yung alam mo mga imposibleng hindi mo kayang gawin, sabi niya sa couples talk kagabi, ibigay mo sa Diyos. Amen? Kung hindi mo kayang labanan niyang kapatid, ibigay mo sa Diyos. Amen? Ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. And letter O, own His word. Amen? Ang kinin natin, yung mga narinig natin salita. Amen? Sinabi ng Panginoon, pagpapalain kita. Amen? Claim it. Di ba? Ariin natin bawat pangako ng Panginoon. Amen? Parang si Elijah, di ba? Inari niya lahat. Sabi niya sa 1 King chapter 19 verse 14, he replied, I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now are trying to kill me too. Pero kabila nung si Elijah ay sobrang puspos ng salita ng Diyos. At inalala niya ulit yun. No, I have been zealous, sabi niya ganoon. Diba? Inalala niya, inangkin niya ulit yung salita ng Panginoon. Kaya siya muling nagkaroon ng kalakasan. Amen? Tignan niyo po kung mababasa natin niya sa 1 Kings, ang sarap na naging buhay ni Elijah. Diba? Nung panahong siya ay nasa wilderness, pero mo pinapakain siya ng uwak. Hamburger. Diba? Grabe, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Sa kabila nung nagmumurmur siya, di ba na, mamamatay na ako, wala na akong kwenta, Lord, kunin mo na ang buhay ko. Pero, binabayaan ba siya ng Panginoon? Di ba hindi? Kung mababasa natin yan doon, masyado kasi mahaba pag nilagay ko eh. At talaga namang, biro mo doon, meron doon verse, paggising niya, kakain na lang siya. Grabe, pinagluto pa siya ng anghel. Ganun ka, at sabi sa kanya, sige, matulog ka lang dyan. Di ba? Matulog ka lang, relax ka lang. Kasi mahaba pang lalakbayin mo. Amen? Ganun din sa atin, di ba? Tulog lang. Sabi na parang tulog lang. Ay, tulog na sila. Pero kung sa panahon natin yun, di ba? Nag-murmur ka na. Kay mami, pendong ka. Di ba? Ano mo reklamo mo? Di ba? Pero si Elijah, spoiled pa siya kay Lord. No? Pinagluto pa siya ng anghel. No? Pero ganyan pa man, pinapakita dito ng Panginoon na sa kabila ng tayo ay nagmumurmur o nagreklamo, di ba makikita mo naman yung biyaya ng Panginoon di nauubos? Amen? Hindi nagmamaliw yung biyaya niya sa atin eh. Amen? Sa kabila ng tayo parang laging kulang, pero ang Diyos lagi nagbibigay.
Amen? Praise God, no? Pero pinagkulang si Lord. O minsan delay, pero pag dumating naman, sulit. Di ba? Praise God. So, ariin natin salita ng Panginoon. Amen? Own His Word. Yung kanya mga pangako panghawakan natin sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Kaya ano naman ang ginawa ng Panginoon kay Elijah? Sabi niya, and the Lord said unto him, go return on the way to the wilderness of Damascus, and when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria. So yun po, pagkatapos naman nung palakasin siya ng Panginoon, saka muli siyang pinahayo ng Panginoon. Amen? So palakpakan natin ng Panginoon, no? Grabe. Sa buhay natin, ano man yung problema na yan, minsan talaga para bang tuyong-tuyo tayo, no? Ang Diyos ay laging nariyan. Tandaan natin, kapatid. Lagi natin alalahanin yan. Amen? And the letter P, malapit na po akong matapos. Yeah. Preach God's love to yourself. Amen? Minsan pati sarili natin. Pangaralan natin. Pag nanghihina ka, hindi po, healthy po minsan kausapin yung sarili. Tanong nyo sa mga psychology. Healthy minsan, kausapin mo sarili mo, encourage mo. Self. Kalma lang, di ba? Kristiyano tayo. Kaya natin to. For God's glory. Amen? Di ba? Hindi po baliw ang kausapin yung sarili minsan. Healthy yan. Huwag mo na naman dalasan. Di ba? Pag dinalasan mo, delikado rin yun. Di ba? Yan ano lang, tapik-tapik lang minsan. Paano wawala yata ako Ganun lang. Wag naman yung, alam mo, ikaw, galit ako sa'yo, Tapos may chopstick ka. Di ba? Anong sabi ni Marimar? Diba? Hindi masamang kausapin sarili minsan, no? Inulit ko lang po. Preach God's love to yourself. Paalala natin lagi yung pangako ng Diyos. Maging sa ating sarili. Di ba? Hindi lang sa iba. Maging sarili natin. Paalalahan natin na, naku, sa kabila, mahal ako ni Lord. Amen? Self, mahal ka ni Lord. Self, relax ka lang, magkakaasawa ka rin. Di ba? Relax lang, magkakajowa rin tayo. Di ba? Ano lang. Minsan, depressed yung iba, ang tagal naman ako payagan. Si mami talaga di ba? Nag-ano na kami, nag-SSS na kami, di ba? WWH na kami. HWH pala yun. Holding hands while walking. Di ba? Nasa lubong lang kami. Yes ka, di ba? So, paalalahan na natin ating sarili. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. At ako'y matatapos sa N letter E. Sabi po dito, encircle yourself with Christ believer, your JTD family. Or, join J group. Amen? Sino pa wala pang J group dito? Diba? Ayun, si Kuya wala pang J group, no? Sa mga may bakante pong J group, ayun pa po, wala pong J group, no? Praise God. Ito na po, alam niyo po, napakaganda po na ang nasa paligid natin ay mga nanampalataya sa Diyos. Amen. Sapagkat ito, hindi kayo natuturuan ng mabuting usapan, ng mga kung ano-anong kalokohan, kundi mas matututo tayo sa ating mga kapamilya kung ano pa talaga ang nais ng Panginoon pa sa atin. Amen? Napakaganda po na may J-group ka kasi kung panahon nang hihina ka, meron kang sasandalan. Amen? At wala namang ibang magpapalakas sa atin. Sabi dito, Kuya Rodsel, yung ating isang slide. Sabi ito, as an iron sharpens iron, so one person sharpens another. Sa Proverbs chapter 27, verse 17. Amen? Walang ibang magpapalakas sa atin, kundi yung ating mga kapwa Kristiyano. Amen? Kung tayo ay dudulog pa sa iba na hindi naman nasa Diyos, amen? Ang ituturo sa inyo, para inom na lang tayo. Depressed ka? Sagot ko na pulutan. Di ba? Para may dinadamdam ka ngayon, di ba? O, eto na. Tara na doon na lang tayo. Gimmick tayo. Di ba? Uso pa ba gimmick ngayon? Wala na ata, no? Ang panahon namin kasi noon, gimmick Pagka lalabas kami, gimmick muna tayo. Ang tuloy namin noon sa patay sindi. Di ba? Pagkain pa man, no? Napaka-importante na ang nasa paligid natin ay yung mga taong naniniwala sa Panginoon. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, ay piliin mo kung sino yung nakakasama mo. Amen? Kasi kung, sabi nga ng ating daddy, di ba? Kung sino yung kasama mo, yun ang nagiging ugali mo. Amen? Kung gusto mong baguhin yung takbo ng buhay mo, baguhin mo yung iyong mga nakakasama. Amen? Bagamat hindi ko sinabing, itakwil nyo na sila. Bagamat ako rin po, may mga kaibigang unbeliever. Pero, kaibigan ko sila. Pero hindi na kami yung talagang company na talagang, kasi naiiba
may iba tayo ng tawag ito ng isipan lalo. Kundi mas dumikit tayo doon sa mga taong mas may pangarap, unang-una, di ba? Pangarap, may pananampalataya sa Panginoon. Kasi pag yan ang mga nasa paligid mo, kapatid, mas maayos ang buhay. Amen? Kaya sa mga wala pang J-group po, join tayo sa ating J-group. Amen? Kaya napakabuti ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. At salamat po sa kanyang mensahe sa gabing ito. Amen? Pero ba tayong lahat ay tumayo? Praise God. Amen, no? Hallelujah. Amen, no? Bagamat marami sa atin nakangiti yan, no? Nakatago sa mga face mask ang kanilang mukha, hindi natin nababakas. Ano ba dinadamdam nila, no? Kaya pa mga kapatid, nais ng Panginoon sa gabing ito, na anuman yung bigatin mo, anuman yung mga problemang pinagdadaanan natin, ibigay natin sa Kanya sa mga sandaling ito. Amen? Hallelujah. As we worship the Lord po. Amen? Hallelujah. Amen. Dahil ang Diyos po mga kapatid ay hindi po siya bingi. Ang Diyos ay lagi tayo narinig. Amen? Ano lamang ang kailangan natin gawin? Lumapit tayo sa Panginoon. Amen? Ang Diyos ay madaling lapitan. Hindi po siya nanguhusga kung ano yung pagkatao mo. Hindi siya nanunumbat kung ano yung nagawa mong pagkakamali. Diba? Marahil nahihiya ka siguro, nahihiya tayo. Minsan lumapit, Lord, ang laki na nagawa akong kasalanan sa'yo. Parang nakakahiya naman po lumapit. No, kapatid. Yan ay bulong ng kaaway. Kundi, kung gaano man kalaki yung kasalanan na gawa natin, lumapit tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng kapatawaran. Amen? Ang Diyos ay tapat at handang magpatawad sa amin. Amen? Sa Panginoong